Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of God. Blessed be the name of God. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of God. Blessed be the name of God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay dadako po sa mga kahilingan po sa Panginoon. Prayer request. Mayroon pong prayer request dito. Anong prayer request mo? Prayer request mo. Kahilingan mo sa Panginoon. Anong kahilingan mo? Kahilingan, di na kapasalamat ngayon. Kahilingan mo sa Panginoon. Gumaling ka. Okay. Sige, doon na. Sige, pag-pray na tayo mamaya. Okay, and another prayer request dito, si Charlene Daguhoy. Uwi sa Bukidnon, ingatan sa makarating sa ligtas sa Best Province, Charlene Daguhoy na uwi sa probinsya. At mayroon ba bang prayer request dyan? Si kapatid Josephine na mayroon sakit na pag-pray sa Panginoon. At kung wala na po, tayo po ay awit muna sa Panginoon. Sabi nga, si Kristo ang katugunan sa ating mga pangailangan. Oh, hallelujah, hallelujah. Si Kristo lamang ang hallelujah. Dakilang Diyos na magpalang Ama. O God, ang prayers dito si Charlie Dagoy, ingatan mo sa kanyang pag-uwi, Panginoon, sa probinsya. Ganun rin po. O God, complete healing, deliverance po, Panginoon, kay Jomar Almugera. Narito siya po, Panginoon. Lagi siya nagpapasalamat sa iyo na ikaw nagbigay ng kagalingan sa kanya, Panginoon. Inangkin niyang kagalingan. O God, na hindi na sa may isaya at hindi sa maging pilay in Jesus' name, in Jesus' name. Ganun rin po si kapatid Josephine. O God, Turis Butas lang, ikaw, Panginoon, nagbigay ng kagalingan at ikaw po, Panginoon Diyos, na mahimala po, Panginoon, in Jesus' name. Lahat mo sabi, in Jesus' name. In Jesus' name. By the blood of Jesus, by your protection, ikaw mag-ingat sa iyong anak, Panginoon. O God, si Charlie Dagoy, gano'n rin. Complete healing, Panginoon. O God, kay Jomar Almugera, gano'n rin. Kay kapatid, Panginoon, Josephine. Butas lang in Jesus' name. Amen and amen. Palakpanan din ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Oh, blessed be the name of God! Hallelujah! 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 Amen and amen. Tayo po ay tatalakay ang sign natin ngayon ay ang secret o lihim. Ang sabi po sa Amos chapter 3 verse 7. Atin po, dyan po sa ating PowerPoint. Surely the Lord God will do nothing, but He will reveal His secret unto His servants, the prophet.
Sa salitang Tagalog, ang sabi po sa banal na kasulatan na tunay na ang Panginoon Diyos ay walang gagawin kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Sa ibang salin naman ay tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumilos o kumikilos kung hindi pa pinapatid ang mga lingkod niyang propeta. So, pinapatid ng Diyos, pinapahayag ng Diyos ang mga lihim na mga bagay sa kaniyang lingkod na mga propeta. So, ang Panginoong Isus ang ating Panginoon. Amen. Tayo manalangin po, mapagpalang Ama, Diyos na mahimala, Ikaw mabigay ng kapahayagan ng mga lihim na mga sikretong Panginoon, Lord, na lihim sa iyo po, Panginoon. Walang imposible, Panginoon, sa iyo. Ano mang mga lihim, O God, ng mga bagay sa iyo. Ano mang lihim, makaroon kaalaman, ipinapahayag mo. Ano mang lihim po, Panginoon, kapangyarihan, ipinahiwatig mo na at pinabigay mo, Panginoon, sa iyo mga anak pa, Panginoon. Anong lihim man po, Panginoon, kagalingan, at ikaw, Panginoon, maghayag ng kagalingan sa bawat isa. O God, ano mang lihim ng kaligtasan, ikaw po nagbigay ng kapahayagan at magkilala na ikaw ang tagapagligtas po, Diyos. God, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon at sa ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Jesus Christ, Panginoon, the same yesterday, today and forever, according to Hebrews chapter 13, verse 8. Mapagpalang Ama, abutin mo ang bawat isa, Panginoon. Let your Shekinah glory dwell upon this place, Panginoon. Let the power of the Holy Ghost fill everyone, Panginoon. Let the power of the Holy Ghost and fire fill everyone in Jesus' name. Puspusin mo ng iyong banto. Banal Espiritu Santo at apoy, Panginoon. Ikaw magbigay ng lilim sa amin po ng kalagitnaan, Panginoon, ang karagitan ng mga init man. Ikaw po, Panginoon, nagbigay ng lilim upang madama ang iyong banal na presensya. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagbigay ng kagalingan, kasiyahan, kaluguran, katiwasayan sa aming buhay po, Panginoon. Haputin mo, Panginoon, ang mga pangailangan ng bawat isa. You can able to supply everyone needs. Kaya niyo pong abutin, kaya niyo pong supplyan, kaya niyo pong tustusin ang lahat ng mga pangailangan ng bawat isa kapag kami nagtitiwala sa iyo, sumampalataya sa iyo. Sa pangalan mo po, Panginoon, in Jesus' name. Sa pangalan mo po, Panginoon, in Jesus' name. Bless everyone, Panginoon. Release your anointing. Release your blessing. Release your power, Panginoon, in deliverance in Jesus' name. Amen and amen. At masabi, thank you, Jesus! Hallelujah! 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 Puri ng Panginoon. Ako po tayo mga minamahal sa Panginoon. At ang ating pong kapatid, kami yung sabihin nyo, ang lihim. Ang lihim ng Diyos, ang lihim ng mga bagay, ipinapahayag ng Panginoon po sa kanyang lingkod at ipinapahayag niya po sa atin. Kaya ang sabi sa Amos chapter 3 verse 7, ulitin natin, surely the Lord God will do nothing, but He will reveal His secret unto His servants, the prophets. Totoo at tunay, ang Diyos ay walang gawing bagay, kundi ipahayag niya ang mga lihim na bagay sa kanyang lingkod na mga propeta. So mga propeta, dahil ang Panginoon sa Old Testament ang nangungusap siya sa mga propeta at sa mga hari. Ngayon po ang Panginoon nangungusap po sa lahat. Nangungusap ang Panginoon sa lahat kapag tinanggap mong Espiritu Santo. God is speaking to you. Ang nangungusap ang Panginoon dahil sabi niya sa Joel chapter 2 verse 28, I will pour out my Spirit upon all flesh. Ibuhos niya kanyang Espiritu Santo sa lahat ng laman. In Acts chapter 2 verse 17, ganun rin, sabi niya, ibuhos ang kanyang Espiritu Santo sa lahat ng laman at ang mga anak niyo ay magsasalita. Ang iyong mga binata ay magkaroon ng pakitain. Ang iyong mga matatanda magkaroon ng mga panaginip. Kahit ang mga bagay ay pinapahayag ng Panginoon sa atin. Kuminsan hindi natin binipansin ang mga bagay na pinapahayag ng Panginoon. In Hope chapter 33 verse 14 and 15 and 16, God speaking once and twice. Ang Diyos ang nangungusap kuminsan isa, dalawa sa kanyang mga lingkod sa pamagitan ng mga panaginip. So, nais po ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng karunungan at kaalaman. What is the secret? Ano ang mga bagay kuminsan sinabi na ano na yan? Yan, secret.
Pero ang mga secret na mga bagay ay pinapahayag ng Panginoon po sa kaniyang mga lingkod. Ang sikreto ng kabutihan, ang kapangyarihan, ang mga oras at ang kalinisan ng ating mga pag-iisip, kalinisan ng ating mga panalungusap, at ganun rin ang karunungan. So yun po ang mga sikretong bagay nakalagay dyan. The knowledge, the virtue, the power, the time, the pure thoughts, and the knowledge which is the sweet words. Ang mga salitang matamis sa Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay matamis sa salita niya na nagbigay ng kagalingan at kalakasan. The word is sweet into my lips and honeycomb into my mouth. Ang sabi sa kanyang mga salita. So, gusto po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng kaalaman sa mga bagay pinapahayag ng Panginoon po sa atin. So, sa Lumang Tipan, sa ikalawang Hari, chapter 6, verse 17 and 18, ang propeta ng Panginoon, si Elisha, sinabihan niya ang kanyang lingkod na tingnan mo ang ating Panginoon na magtatanggol po sa atin. Ang sabi niya, and the Lord opened his eyes, the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses. Dahil nag-alala siya, ang alipin ng lingkod ng Panginoon, si Elisha, na ang mga sundalo ay napakarami sa paligiran nila. Huliin na sila. Hindi sila makatakas. Ngunit ang sabi ng lingkod ng Panginoon, hindi niya makikita. Ngunit ipinakita ng Panginoon Diyos sa lingkod niya. At sabi ng Panginoon sa kanya, ay bubuksan ang kanyang mga mata. Hindi natin makikita ang mga lihim na mga pinapahayag ng Panginoon kung hindi bubuksan ng iyong mga kaunawaan at ang iyong mga mata upang makikita mo ang hindi mo nakikita. Kaya kung iba mayroong mga third eye o mayroong ibang mga pangitain, so ipinakita ng Diyos sa lingkod niya at sa kanya mga alipin ang tagapagtanggol. So naniniwala ka ba na ang Diyos ay nagbigay ng anghel de la guardia po sa bawat isa? Do you believe that there is an angel that guard everyone? Dahil po sa Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth around about them that fear Him, and He will deliver them. Ang anghel ng Panginoon ang siyang umahantong, umaaligid, at nagabantay sa kaniyang mga lingkod na nagtitiwala sa Kanya. Kaya, ang mga bagay na ating inaalala, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, ay iingatan tayo ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ingatan tayo ng Panginoon. Kaya si Elisha nanalangin at ang sabi niya, and smite these people, I pray thee, with blindness. At bubulagin mo sila, Panginoon, na hindi nila makita ang kanilang daanan. And smote them with blindness according to the word of Elisha. So, hindi po biro-biro ang mga lingkod ng Panginoon kapag sinasalita nila ay mangyayari dahil sila ay kinakausap ng Panginoon. Kapag kinakausap tayo ng Panginoon, if you are anointed by God, if you are called by God, if you are inspired by God and led by God, the words that you will speak, it will come to pass. Kaya, ang sabi ng lingkod ng Panginoon at sila ay saktan at sila ay mabulag para hindi na makita ang landaanan ang mga kaaway nila. Kaya, lahat ng mga sundalo na nakaligid sa kanila, na bulag. At sila ay dinala roon sa Samaria. Kaya ang ating pong, kung minsan nilala na ating mga kaaway, na tayo ay natatakot, ngunit kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, anumang bagay na iyong inaalala, ay ingatan ka ng Panginoon. Hallelujah! Ipagtanggol tayo ng Panginoon. At tutugunin ng Panginoon ang iyong mga kailangan at kahilingan po sa ating Panginoon. Kaya sinabi po sa Psalms 91 verse 2 and 3 and 4,
He that dwelleth in the secret of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang siyang nanahan sa tagong lugar ng kataas-taasan ay manatili sa lilim ng kapangyarihan ng Diyos. Ano ang natagong lugar? Ay ang lilim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo kinakailangan na nanahan sa natagong lugar upang hindi tayo mapipinsala at ang lilim ng Diyos ng kanyang kapangyarihan ang siyang mag-iingat po sa atin. Kaya ang sabi sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge. Aking masasalta na ang Panginoon ay siyang aking tagapagtanggol. And He is my fortress, my God, in Him will I trust. Siya ang aking tagapagtanggol, siya ang ating kanlungan, at siya ang ating pagkatiwalaan. Wala tayong ibang mapagkatiwalaan kundi ang ating Panginoong Diyos. At sa verse 3, ang sabi niya, and surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and the noisome pestilence. Kaya ililigtas niya tayo sa bitag ng mga kaaway at sa mga piste sa mundong ito. Sa verse 4, ang sabi niya, He shall cover thee with His feather. Tayo ay lukuban niya at kupkupin niya sa kaniyang bagwis, sa kaniyang mga pakpak. At ang sabi niya, under His wing thou shalt trust, His throat shall thy shield and buckler. Ang katotohanan siya, yan ang ating pong kalasag at ang ating pananggalang. Kapag tayo ay naniniwala sa katotohanan, ay ipagtanggol tayo ng Panginoon. Yan ang ating kalasag at ang ating pong pananggalang. Kaya't wala tayong ibang mga sandigan, kundi ay ang salita ng Panginoon. Amen! Ang salita ng Panginoon, pahawakan natin ang mga lihim na mga bagay, ang mga lihim na kaurungan at kaalaman ay walang iba. Dito po sa salita ng Panginoon ay ating panghawakan, ay ang salita ng Panginoon mabisa at makapangyarihan. Amen? Mabisa at makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful. Ang salita ng Panginoon mabisa at makapangyarihan. Kaya kapag ating panghawakan ang salita ng Panginoon ay mabisa at makapangyarihan. Kaya yan ang ating ipagnilay-nilay. Yan ang ating ipagbulay-bulay. Yan ang ating iisipin araw at gabi. Yung sinabi sa Hosea chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of our mouth, but thou shalt meditate day and night. Kailangan huwag mahiwalay ang mga salita ng Diyos sa ating bibig, sa ating mga labi. Yan ang ating ipagnilay-nilay, yan ang ating i-meditate araw at gabi. Dahil yan ang magliligtas sa atin. Yan ang magbigay ng kalasag at tanggulan natin. Yan ang ating kalasag. Yan ang ating pananggalang ay ang salita ng Panginoon na ating ipagnilay-nilay, ating ipagbulay-bulay. At sinabi niya, thou shall have good success and prosper. Magkaroon ka ng mabuting tagumpay at magkaroon ng kaginhawahan ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya huwag nating kaligtaan pagmemoryahan ng salita ng Panginoon. Kaya na kailan may memorize mo, ipaisaulo mo ang salita ng Panginoon upang magkaroon tayo ng pananggalang, upang tayo ay ililigtas ng Panginoon, upang ikaw ay pagtanggol ng Panginoon. Ako ay pagtanggol ng ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! And Ecclesiastes chapter 2 verse 26. For God gave it to a man that is good in His sight, wisdom. Ang Diyos ay nagbigay sa tao ng mabuting sa paningin niya sa pamagitan ng karunungan. Kapag mabuti ka sa Diyos, ibigyan ka ng Diyos ng karunungan and knowledge, kaalaman. Hindi lamang kaalaman, magkaroon ka ng joy, kagalakan sa mga mabuti sa Panginoon. Kapag naging mabuti ka, magkaroon ka ng karunungan at kaalaman at magkaroon ka ng kagalakan. But to the sinner, sa mga makasalanan, He giveth travel.
at magkaroon ng kahapisan. Kapag manatili ka sa kasalanan mo, ay ang kahapisan at ang kalungkutan ay maranasan mo at ang kapighatian. To gather, to heap up, ipunin niya at ibubunton. But He may give to him that is good before God. Ibibigay ng Diyos ang kaniyang inipon, ang kaniyang inimbak sa mabuti sa Panginoon. Kapag mabuti ka sa Panginoon, ang kanilang inimbak, iniipon, ay ibigay sa atin. Kaya nga sinabi niya, it is also vanity and decision of the Spirit. Ano bang iniipon mo, inilihim mo, kapag hindi ka mabuti sa Diyos, hindi ka naging kalugod-lugod sa Diyos, hindi ka naging matapat sa Diyos, magiging kahapisan mo lang, maging kalungkutan mo lang. Ano sabi? Iniipon nila, inimbak, marami kang pera sa bangko. Marami kang pera sa bahay mo. Pero ano ang sabi? Hindi mo matatamasa. Hindi mo ito'y mapakinabangan, kundi ibibigay ng Diyos sa mga kinalulugdan niya. Puri natin ang ating Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang inipon ng mga makasalanan sa mga kinalugdan ng Diyos. Yan ang mga lihim na karunungan at kaalaman. Kaya nga sinabi sa Proverbs chapter 13 verse 22. Proverbs chapter 13 verse 22, sabi niya, a good man leaveth inheritance to his children. Ang mabuting tao daw ay nag-iwan ng pamana sa kaniyang mga kaapu-apuhan. Kapag mabuti kang tao, magbigay ka ng pamana sa iyong mga kaapu-apuhan. But ang sabi niya, but the wealth of the sinner is laid up unto the just. Sabi po sa Kawikaan chapter 13 verse 20. Ang kayamanan ng makasalanan ay ibibigay sa mga matuwid. Puri natin, Panginoon. Ibibigay ang ininang Panginoon. Kung ikay ay nawawalan, manatili ka lang matuwid sa Panginoon, manatili ka lang tapat sa Panginoon, manatili kang masunurin sa Panginoon, at igawad ng Panginoon ang nasa ng iyong puso. Kaya ang sabi ng Panginoon, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of thy heart, in Psalms 37 verse 4. Kaya gusto po ng Panginoon, hallelujah, maging righteous sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Marami pong iniipon ka ng kayamanan. Kung minsan wala ng panahon magsamba, wala ng panahon manalangin, para daw maghanap ng pera. Pero ang sabi diyan, nagiging kalungkutan niya lang. Nagiging kahapisan niya lang. At ibibigay ng Diyos sa mga kinalugdan ng Diyos ang iyong inipon. Sino marami kang inipon na pera sa bangko dyan? Marami kang inipon na pera sa bangko? Kapag hindi ka matuwid, hindi mo yan matatamasa. Hindi mo matatamasa, ibibigay ng Diyos yan sa mga kinalugdan niya. Kaya manatili tayong hallelujah, malulugod sa Panginoon, manatili tayong mabuti sa Panginoon, manatili tayong masunuri sa Panginoon, maging matapat sa Panginoon. Yan ang mga lihim na mga salita ng Panginoon na dapat mo naunawaan, na manatili tayo sa Panginoon, na mabuti sa Kanyang paningin. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And Isaiah 58 verse 10 and 11 said, if they draw out thy soul to the hungry, and thy satisfy the afflicted soul, then they shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be in the noonday. Kung tayo ay lalapit sa Panginoon na mag-ayuno, itong nagugutom, mag-ayuno, at masisiyahan ang iyong nasaktan na kaluluwa. At darating ang liwanag sa kadiliman, sa kanang kagaya ng kadiliman at liliwanag sa katanglian tapat. Ibig sabihin, hindi ka lang puro kain, kinakailangan manalangin ka sa Panginoon.
para mag-ayuno ka sa Panginoon. Ipahayag ng Panginoon ang iyong mga pangailangan. Tutugunin ng Panginoon ang iyong pangailangan at ikaw ay masisiyahan. Amen? You need to pray and fast. At manalangin tayo at mag-ayuno. Yan ang sinasabi niya. Kapag lumapit tayo sa Diyos, ang ating kaluluwa na nagugutom. Kapag ikaw busog na busog, maantok ka na. Matutulog ka na. Pero kapag gutom ka at nauhaw ka, painumin ka ng Panginoon. Pakainin ka ng Panginoon. Hallelujah! Nauhaw ka ba? Nagugutom ka ba sa presensya ng Panginoon? Painumin ka ng Diyos. Hallelujah! Papuluin ka niya. Hallelujah! At sabi sa verse 11, and the Lord shall guide thee continually. Ang Diyos ay magabay patnubay sa iyo tuloy-tuloy. And satisfy thy soul in drought. At masisiyahan ang iyong kaluluwa sa tagtuyot. And make fat thy bones, and thou shalt be like a water garden, and like a spring of water, whose water fail not. Para kang, na mayroong bukal sa iyong buhay. Kaya, ang kaluluwa natin, hindi nasisiyahan kailanman. Ang iyong mga mata ay hindi nasisiyahan kailanman. Ang makapagbigay lang ng kasiyahan sa iyong kaluluwa ang Diyos. Kaya may awit kanina sa ating awit, only Jesus can satisfy my soul. Ang Panginoon lamang siyang makapagbigay ng kasiyahan ng iyong kaluluwa. Hallelujah! Kaya ang iyong kaluluwa pupuri sa Panginoon, ang iyong kaluluwa magsamba sa Panginoon, haawit sa Panginoon. Kung ikaw ay nagutom, ay pakainin ka ng Panginoon. Kung ikaw nahaw, painumin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi nasiyahan at bibigyan ka niya ng kasiyahan kapag ikaw ay nakahanda manalangin at mag-ayuno, magugutom ang iyong katawan, ngunit ang kaluluwa mo ay masisiyahan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Amen? Kaya, kung tayo po ay magsamba sa Panginoon, ang lihim na mga bagay ay kailangan pala mag-ayuno ka rin sa Panginoon. Mag-ayuno ka sa Panginoon, hindi ka kumain kapag kausapin ka ng Panginoon kung gusto mo mahayag ang Panginoon sa iyo. Kuminsan tayo ay nalilate tayo dahil hindi tayo aalis kapag hindi tayo kumain, kung hindi matugon ang ating mga ginagawa. Pero kung binibigyan mo una ang Panginoon, inuuna mo ang Panginoon, uunahin ka rin ng Diyos. Dahil sinabi sa Matthew 6 verse 3, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan very popular verse. Kung unahin mo ang Diyos, ipawang ipagdaragdag ng Panginoon ang lahat na ito sa Kanyang katuwiran, sa Kanyang kabanalan. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, wala pong pag-imintis sa Panginoon. At aagos ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya, marami ngayon natutuyo ng mga halaman. Maraming mga natutuyo ngayon na mga damo dahil ay tagtuyot. Ngunit, naniniwala tayo kahit tagtuyot, nandyan pa rin ang hamog ng Panginoon. Nandyan ang ulan ng Panginoon. Nandyan ang tubig ng Panginoon. Hallelujah! Yan ang tubig ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Praise God. Amen? Kaya, isang halimbawa na nung si Pedro ay nangangaral sa salita ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, isa'y kinulong. Kinulong siya ni Herod, King Herod. At siya ay pupugutan din ng ulo. Ngunit, ang mga anak ng Diyos ay nanalangin sa kanya. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ang mga anak ng Diyos, ang simbahan ay nanalangin kay Apostol Pedro para sila ay makalaya, para siya ay hindi mamamatay dahil puputan sa ng ulo kinabukasan ni Herod dahil sa pangaral ng salita ng Panginoon. Kaya kung minsan
ay nandun pong pag-uusig. Sa ibang lugar ay inuusig ang mga Kristiyano, ang mga mangaral sa China, sa Korea, sa mga komunistang lugar. Kahit nga sa lugar ng mga kamusliman, at galit sila sa mga Kristiyan. Pero ngayon, marami ng mga Muslim na nakilala ang Panginoon dahil ipinahayag na ng Diyos ang lihim ng Diyos at nahayag sa kanila na siya ang Diyos, si Jesus Christ, siya ang Diyos. So, nung nalangin ang church ng Panginoon kay Pedro, ang mga kapatiran, mga pananampalataya, and when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldier, bound with two chains, the keepers before the door keep the prison. Isipin mo na hindi ka makawala dahil may kadina ka, pagkatapos ang may sundalo pa nakatabi mo na nakakadina para hindi ka makawala. Parang sabi mo, parang imposible ka na makawala. Then, bukas ay pupugutan na ng ulo siya. Pero dahil mayroon na nalangin sa lingkod ng Panginoon. Sa verse 7, sabi dito, "Behold, the angel of the Lord came upon him." Narito ang anghel ng Panginoon dumating sa kanya. "And light shine in the prison." At liwanag doon sa kulungan ay nagkaroon ng liwanag sa kulungan. He smote Peter on the side and raised him up, saying, "Rise up quickly." And his chains fell off from his hands. Kahit na nakakadina siya sa mga sundalo na nagbantay sa kanila, mga sundalo ay tulog. Ginising lang ng anghel ng Diyos si Pedro, "Gumising ka, tumayo ka." At nagising siya na nakalagan ang kanyang mga kadina, natanggal ang mga kandado, pati ang pintuan ay nabuksan. Dahil yan ang mga lihim na kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa kanya upang siya mapalaya at hindi siya mamatay. Amen po rin natin, Panginoon. Kapag mayroong nalalangin sa inyo, ang lihim na mga bagay, ang lihim ng Diyos, ang lihim na kapangyarihan ng Panginoon, mahayag po sa atin. At siya po ay napalaya. Dahil mayroon na langin. Alam niyo po, malaking bagay ay mayroon pong prayer po sa ating buhay. Malaking bagay mayroon na langin sa atin. Malaking bagay mayroon prayer warrior. Malaking bagay mayroon po na mamagitan sa inyo. Kaya nga, hallelujah, there is someone praying for you. Kaya mayroong awit, remember, there is someone praying for you. Alalahanin mo, mayroong nanalangin para sa inyo, para iligtas kayo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, matutupong ay manampalataya sa Kanya. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "Walk by faith and not by sight." Lumakad po tayo sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating nakikita. Ang acronym ng faith is forward, active, invite, and trust, and hope in God. Yan ang kahulugan ng acronym ng faith. Kaya kapag may pananampalataya ka sa Diyos, pinapanghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. Trust in God's promises and believe His Word. And then step out in faith and walk in courage. Kaya lumakad po tayo, humakbang po tayo sa pamagitan ng pananampalataya at lumakad na mayroon pong katatagan at hindi ka po nangangamba. At ang sabi, focus on Christ. Keep your eyes on Jesus. Ang ating mga spiritual na pananampalataya ay nakatitig, nakatuon sa ating Panginoon. Ayon po sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. Ititig mo, ituon mo kay Jesus na ating Panginoon na siyang may akda, ang may katapusan, ang may gawa sa ating pananampalataya.
Kaya, look beyond the scene. Tingnan mo ang pagliligtas ng Panginoon sa iyo. At ang pagtitiwala natin sa Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay ang kapanatagan sa hindi mo nakikita. Amen. Ang pananampalataya ay naging panatag ka kahit hindi mo nakikita. Ano sinabi ng definition ng faith? Hebrews chapter 11, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang mga lihim mula sa Diyos ay mahayag po sa atin kung tayo po ay nandyan ang pananampalataya natin sa Panginoon. At sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, imposible na kalugdan ka ng Diyos. Kung wala kang pananampalataya, hindi kalugdan ng Diyos ang iyong paglilingkod sa Panginoon. For He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Diyos ay siya ay magbigay ng gantimpala sa mga masipag, sa mga matapat, sa mga masigasig, naghahanap sa Kanya, araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, na ang iyong isip at puso ay sa Panginoon. Hallelujah. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Kaya live by faith and not by sight. Tayo ay mamumuhay sa pamagitan ng pananampalataya at sa hindi nakikita. Amen. Hallelujah. Amen. Kamayan mo yung katabi mo. Tayo mamumuhay sa pananampalataya, hindi sa nakita. Kaya ang iyong nakikita, matitisod ka lang. Ang iyong nakikita, matitisod ka lang. Huwag kang tumingin sa iyong nakikita. Tumingin ka, hallelujah, kay Jesus Christ. Siya may akda, ang may gawa, at katapusan ng ating pananampalataya at kaligtasan. Amen and amen. In 1 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11 and 12, pansinin natin ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo sa Corinto. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Ang Panginoong Diyos ay nahayag ang ngalihim niya sa pamagitan ng Espiritu. For the Spirit searcheth all things, ye, the Spirit and the deep things of God. Ang Espiritu ay nagsiyasat sa lahat ng mga bagay, oo. Ang Espiritu ay nagpapahayag sa mga malalalim na mga bagay mula po sa Diyos. Ano bang mga malalalim na bagay na hindi mo maunawaan, ipapaunawa sa iyo ng Panginoon sa pamagitan ng deep reconciliation, deep restoration, and deep consecration sa ating malalim po na pagpag-ugnayan natin sa Panginoon. Sa verse 11, ang sabi niya, for what a man knoweth the things of a man. Ano ang iniisip ng tao sa mga bagay ng tao? Save the spirit of man which is in him. Liban sa espiritu na nanahan sa kanya. Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Ang mga bagay na mula sa Diyos, yan ay hindi maunawaan ng tao maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi mo maunawaan ang mga lihim mula sa Diyos kung wala kang Espiritu ng Diyos. Kaya, lagi po tayong mag-asam-asam na magpakapuno, magpakapuspos ng Espiritu ng Diyos. Amen! Magpakapuno, magpakapuspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi sa verse 12, for now we have received not the spirit of the world. Kaya hindi natin tinanggap ang Espiritu ng mundong ito. But the Spirit which is of God, subalit sa pamagitan ng Espiritu mula sa Diyos, that we might know the things that are freely given to us of God, upang matanto at maunawaan natin ang mga bagay na malayang ibinigay sa atin lahat. It is freely given.
ito po ay hindi mo na mababayaran, binigay ng Panginoon. Ang kaligtasan, ibinigay ng Panginoon. Ang kapangyarihan, ibinigay ng Panginoon. Ang grasya, ibinigay ng Panginoon. Kaya, it is a gift. Hindi mo na kailangan babayaran gift na kailangan ka lang magpapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Kaya na kailangan magpakumaba ka lang sa Panginoon. Kaya na kailangan mayroong matakot sa Panginoon. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Kaya, ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kapag manatili ka sa kasalanan mo, ahantong sa kamatayan ang iyong kasalanan. Ngunit kapag magbagong buhay ka, tatanggapin mo ang katotohanan, tatanggapin mo ang salita ng Panginoon, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan dahil yan ay kaloob ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag kang mag-atubili na lumapit sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, puspusin mo ako ng iyong biyaya. Puspusin mo ako ng karunong kaalaman sa iyong mga salita upang mahayag sa akin ang iyong mahiwagang at lihim na biyayang pagpapala. Kaya, si Pablo ay nanalangin, ngunit ang tugon ng Diyos sa kanya. Kasi ang panalangin, mayroon ng tugon ng Diyos, oo, maghintay, at hindi. Ulitin ko, ang katugunan ng Diyos sa panalangin ko minsan, oo, maghintay, at hindi. Kaya mayroon pong panalangin ko minsan na ayaw, sabi ng Panginoon, sapat na yan sa iyo. Ngunit, mayroon kuminsan panalangin niya, maghintay ka lang. Kuminsan, panalangin na, tanggapin mo na agad. Nagdidepende po sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano bang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos in Romans chapter 12 verse 1 and 2. Anong kalooban ng Diyos? Ang sabi niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang kalooban ng Diyos, na ialay mo ang iyong katawan na buhay, na sakripisyo, na banal, kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Banal na kaaya-aya sa Panginoon. Yan ang kalooban ng Diyos. Kung nag-asap-asap tayo pupunta sa langit, kinakailangan maging banal ang iyong kalooban, ang iyong katawan sa Panginoon. Lahat ng sabi, magpakabanal. Yan ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sa verse 12, sabi niyan, and be not conformed to this world, and be transformed by the renewing of your mind, that ye be proved and acceptable in the perfect will of God. Huwag nating sakayunan ang mundo, kundi magbago tayo ng pagpapasya, magbago ng pag-iisip, na yan po, huwag nating sakayunan ang takbo ng mundo. Dahil yan, tanggap-tanggap na paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag nating sundin ang takbo ng mundo. Ang seminar ng mga kaunanayan at saka kabataan nung kahapon, ang sabi, kinakailangan ng mga bata huwag malulungpo sa cellphone dahil iba ay nasiraan ng bait dahil sa cellphone. Wala nang gana kumain, wala nang ganang sumunod. Bertoldo, matigas ang ulo dahil po sa cellphone. Kaya, huwag nating sakayunan ang mundo. Yan ang mga sikretong bagay na pinapahayag ng Panginoon. Gusto ni Satanas na malilihim sa atin ang kanyang pamaraan para ang tao na hiwalay sa Diyos. Kunit pinapahayag sa atin ang katotohanan upang tayo mapalaya. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya kuminsan ang ibig sabihin ang Diyos tumutugon din na hindi. Tama na yan. Sinabi po sa
2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. Pansinin niyo ang salita niya. These things I besought the Lord thrice that it might depart from me. Tatlong kahilingan ko, tatlong pamaraan, tatlong bisis, ako ay nagsusumamo sa Diyos na tugunin ang aking kahilingan upang maalis ang mga tinik sa buhay ko. Ngunit ano ang sabi ng Diyos? And He said unto me, at sinabi niya sa akin, my grace is sufficient for thee. Ang aking grasya, sufisyente na sa iyo. Ang aking grasya ay sapat na sa iyo. For my strength is made perfect in weakness. Ang aking lakas ay sakdal sa iyong mga kahinaan. Most gladly therefore, that I rather glory in my infirmities. Kaya't halos ako'y magalak na ang kaluwalhatian ng iyong kahapisan, karamdaman, ang iyong kapighatian. Kaya magalak ka sa iyong mga kapighatian, sa iyong naramdaman, sa iyong kapaitan, sa iyong mga kalungkutan, that the power of Christ may raise upon Him. May raise upon Him. May raise upon Him. Ibig sabihin, upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mananahan sa iyo, mananahan sa Kanya, mananahan sa atin. Ibig sabihin, hindi lahat ng panalangin mo ipagkaloob ng Diyos sa iyo. Hello? Dahil ang sabi ng salita na sapat na ang grasya ko sa iyo. Sapat na ang kapangyarihan at grasya ko sa iyo upang maging sakdal ang iyong kalagayan sa iyong mga kahinaan at upang malawalhati ang Diyos sa iyong mga kadustaan, sa iyong kahirapan, sa iyong kapaitan, sa iyong karamdaman at mananahan ang kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin, si Apostol Pablo, lagi siya tinutugon ng panalangin niya, ng papagaling ng mga masakit, pinulag, at mga bulag ay nakita, ang mga bilay ng alakad at ang mga inalayang demonyo umalis, ngunit nanalangin siyang mga 3 pieces. 3 paraan siya nanalangin, pero ang sagot ng Diyos sa kanya, sapat na ang grasya ko sa iyo. Purihin na ng Panginoon, sapat na upang mananahan ang kapangyarihan ko sa iyo. Yan po ang lihim na tila baga kung hindi mo maunawaan, ikaw ay tatalikod sa Panginoon. Kaya huwag kang magtatampo sa Diyos. Huwag kang makinakit sa Diyos. Kung minsan ang lahat mong panalangin ay hindi po ipagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil sabi ng Diyos, ang grasya ko'y sapat na sa iyo. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen? In Ephesians chapter 3, verse 5 and 6, which in the other ages was not made known unto the sons of men. Sa mga kalahian o sa mga kataunan na hindi ipinahayag sa mga anak ng tao. Ang mga taon at ang mga nangyayari sa mga anak ng tao, but it is known, revealed unto His holy prophet and the prophets by His Spirit. Kung hindi napahayag sa kanila mga kapanahunan, ngunit ipinapahayag ng Diyos sa banal niyang apostol at sa banal niyang mga propeta sa pamagitan ng Espiritu. Sa verse 6, ang sabi niya dito, that the Gentiles should be followers, upang tayong mga hintil ay kapwang magmamana and of the same body at kaparehong katawan niya and the partakers of His power in Christ by the gospel, upang naging kabahagi po tayo
naging kaparte po tayo sa Kanyang mga pangako kay Kristo Jesus sa Ebanghelyo. Kaya nga ang Ebanghelyo ng Panginoon ay pangako ng Diyos yan. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ay pangako ng Diyos yan. Ang kaligtasan ay pangako niya. Ang kaligtasan ay biyaya niya. Ang kaligtasan, hallelujah, ay grasya ng Diyos. Purinan, Panginoon. Yan ang mga lihim na hindi po natanto ng sangkatauhan na tila baga ay nagpakahirap pa siya. Ngunit ang salita ng Panginoon ay ibinigay niya sa ating na libre. Hindi mo na kailangan na magdurusa ka pa. Libre na ibinigay ng Panginoon. Kailangan lang sundin ang alituntunin ng ating Panginoon. In Ephesians chapter 3, verse 9 and 10, ang sabi niya, to make all men see what is the fellowship of the mystery, upang ang lahat ng mga tao ay kapwa na mahayag sa kanila. Ang mga lihim, ang mga misteryo, which from the beginning of the world, na kung saan nagmula panguna ang mundong iyon ay nalihim, nakubli, had been hid in God. Ito ay inubli ng Diyos, who created all things by Jesus Christ. Inilihim ng Diyos, ikinubli ng Diyos ang mga hiwaga, kapwang may hiwaga na yon, ang lahat ng mga bagay kay Kristo Jesus. Ngunit sa verse 10, ang sabi niya, to the intent that now unto the principalities and power in heavenly places might be known by the church and by manifold wisdom of God. Ngunit ang sabi niya, ang mga kapamalaan at mga kapangyarihan ng sa kataasan, sa kalangitan, sa daong kaitaasan, at ipinahiwatig na ng Panginoon, ipinakilala ng Panginoon, at ipinahayag na ng Panginoon sa kaniyang mga anak. No? At manifold wisdom of God, itong masaganang karunungan at kaalaman na mula sa Diyos. Kaya, kung wala kang karunungan at kaalaman, humingi ka sa Diyos at ibigay ng Panginoon na walang panumbat. Hallelujah! Yan po ang lihim na hindi po niyong natanto. Kailangan mo lang humingi sa Panginoon na mayroong pagpakumbaba. Hallelujah! Kaya sinabi sa Proverbs chapter 22 verse 4, by humility and fear of the Lord shall riches, honor, and life. Kailangan mo lang magpakumbaba sa Panginoon. Kailangan mo lang may takot sa Diyos ay parangalan Kanya at ibigyan Kanya ng kayamanan na yun po, hallelujah, ipinangako ng Diyos. In Colossians chapter 1 verse 26 at 27, even the mystery which hath been hid from the ages, from the generation, and now is made manifest to the saints. Ang hiwaga na yon ay naging kubli mula sa kataunang pang mga matagal na panahon na mga henerasyon o mga lahi. Ngunit ipinahayag na ng Diyos sa kaniyang mga banal. Ipinahayag na ng Diyos sa mga banal, kaya't kailangan tayo magpakabanal. Di ba nakalagay sa ating karatulad sa harapan? The dominion and power will be given to the saints. Ang kamamalaan at kapamunuan ibigay sa mga banal. Kaya magpakabanal po tayo. Dahil ang Diyos ay banal. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ayan ang mga natagong lihim na karunungan kaalaman. Sa verse 27, ang sabi niya, to whom God would make known what is in the riches, the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Na ang lihim ng kaniyang kayamanan at kaluwalhatian at ang mga lihim na yon ng kaniyang kaluwalhatian at kayamanan ay ipinahayag sa mga hintil. Ibinigay po sa ating mga hintil na hindi na mga Hudyo. Dahil ang sabi niya, si Kristo ay nasa inyo ang pag-asa ng kaluwalhatian. Amen.
Sabihin natin si Kristo ang pag-asa ng kalwalhatian. Wala na tayong ibang hanaping pag-asa, kundi si Kristo siya ang ating pag-asa. Jesus Christ is the hope of glory, looking of the blessed hope and glorious appearing of our great God, Jesus Christ, our Savior. In Titus chapter 2, verse 13, kung wala kang pag-asa, ang pag-asa mo kay Jesus Christ. Amen. Amen? Kung wala kang pag-asa, ang pag-asa natin kay Jesus Christ. So, ang susi ng lihim, ito po, atin po sa ating PowerPoint. Ang susi ng lihim o lihim ng susi. May susi ulo sa lihim. Ano ang susi ng lihim nang naitatago pa? Ngayon po, anong lihim sa susi na yon? Yan po ang nawawalang karunungan mula pa sa sinangunang. The unlocked, the lost knowledge of the ancient. Kaya nga, hindi pa sa Hosea 4:6, my people are destroyed for the lack of knowledge. Ang aking mga bayan, ang aking mga tao napapahamak po dahil sa kulang ng kaalaman. Because they reject knowledge, I will reject thee. So, ang susi ng mga lihim na ito, ano sinabi sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 19, pansinin mo ang salita na sulat ni Apostol Pablo sa Episo. And to know the love of Christ, kailangan mo malalaman ang pag-ibig ng Diyos muna sa buhay mo. And then which passeth knowledge at humaraan ang kaalaman. Kapag magkaroon ka ng pag-ibig ng Diyos, magkaroon ka ng kaalaman. At kung magkaroon ka ng kaalaman, pansinin mo, sabi niya, that we might be filled with all the fullness of God. Lahat po sabi, that we might be filled all the fullness of God. Kaya ba tayo mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos? Ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin ang lihim ng karunungan ito. Nagdidipindi sa iyong karunungan at sa iyong pag-ibig. Tanungin mo ang katabi mo, mayroon ka na bang karunungan sa Diyos? Mayroon ka na bang pag-ibig sa Diyos? Anong sukat ng iyong pag-ibig sa Diyos? Kung i-atras natin ang talata sa verse 17 and 18, ang sabi niya dito, if you know the love of Christ, at sabi niya dito, kung nalalaman natin ang karunungan ng Diyos, that we might reveal the fullness of the Godhead of the God. Kaya, sa verse 17 and 18, mapansinin mo, ang sabi niya dito, that we might be rooted and grounded in love. That we might be rooted and grounded in love. Kaya kinakailangan magkaugan po tayo at tumibay sa pag-ibig ng Diyos. Tumibay ka na ba sa pag-ibig ng Diyos? Umugat ka na ba sa pag-ibig ng Diyos? O matampuhin ka pa rin? Mahinanakitan ka pa rin? Maramdamin ka pa rin? Kulang pa rin ang pag-ibig mo sa Diyos. Kapag maramdamin ka, may nanginitin ka pa rin, matitisurin ka pa rin, kulang pa. Yan ang lihim. Kaya nga, sabi niya dito, babasahin ko dito sa inyo, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso. Sa verse 17, sa mamagitan, sa pananampalataya upang ang kayo'y magkaugat at tumibay sa pag-ibig. Upang tayo ay tumibay at umugat sa pag-ibig. Sa verse 18, ang sabi niya dito, at lumakas upang ang matalastas pati ang lahat ng kabanalan kung ano ang luwang, kung ano ang haba, o ano ang taas, kung ano ang lalim. So, ang ating kabanalan, ang sabi na dito, with all the saints, sa lahat na maunawaan, na lahat ng mga banal, kung anong luwang, o
anong haba, anong lalim, anong taas. Ibig sabihin, anong uring pagpakamanal mo? Nagpakamanal ka ba? Anong luwang? Anong lalim? Anong taas? Ano man ang haba? Mahaba ang iyong pasensya? Maluwang ang iyong pangunawa? O makitid ang iyong pang-iisip? Kaya, ang susi na lihim na yun, marami po, mayroon po sa pinakarating po sa nasa langit. Sabi niya ganda sa langit. Ngunit, nung makarating na siya sa langit, natapon siya. Sa halip pumunta sa labang kasi sa langit, parang mayroon pong nagtulak sa kanya na hindi siya makapasok. May kapangyarihan nag-ano sa kanya, nagtulak na hindi siya makapasok. Samantalak ay lingkod naman siya. Nangangaral, nagpapagaling, nagbibigay, nagsasamba. Nangangaral, nagsasamba, nagbibigay, tumutulong. Pero, tinulak siya doon, hindi siya, at natarasik pumunta na sa impyerno. Anong lihim na hindi siya nakapasok? Anong lihim? Dahil ang puso niya, ang sabi niya dito. Kaya, ang sabi dito, babasa natin, balik na dito. Upang ang sabi dito, na si Kristo ay si Kristo ay mananahan sa inyong mga puso. Si Kristo, that Christ dwell in your heart by faith. So, bakit hindi siya nakapasok? Bakit hindi siya nakapasok? Dahil daw, ang puso niya mayroon pong unforgiving spirit. Hello? Kung gusto nyo pumunta sa langit, nagsasamba ka sa Panginoon, nagbibigay ka, maraming hinala, nangangaral ka, pero ang puso mo wala pa rin pagpatawad, hindi ka makapasok sa langit. Kailangan ka magpatawad. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan tayo magpatawad. Dahil ang Diyos natin ay magpatawad. Ano sinabi sa Mark chapter 11, verse 24 at 25? Whatsoever as we may pray, believe, and we shall receive, and we shall have it. When you pray, forgive, that your Heavenly Father will forgive. But if you will not forgive, your Heavenly Father will not forgive you. Nanalangin ka, nanampalataya ka, matanggap mo ang iyong mga panalangin. Ngunit kung manalangin ka, kailangan magpatawad ka. Kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad na tayo. Patawarin mo na siya. Parayain mo na siya. Amen. Patawarin mo na siya. Kapag nandyan pa ang puot at galit mo, nanakit na hindi ka marunong magpatawad, hindi ka makapasok sa langit. Sabi natin, purihin ang Diyos. Dahil ikaw po, Panginoon, hallelujah, nagpapatawad at pinatawad mo na ako, Panginoon, magpapatawad na rin ako. Amen? Yan po ang sekreto. Nakaalaman para matamo natin ang biyaya ng ating Panginoon. Sa tabernacle, ito po, sa tabernacle, ang sabi dyan, in Job chapter 29 verse 4. Job chapter 29 verse 4, ang sabi niya dito, as I was in the day of my youth, nung ako ay nasa aking kabataan. When the secret of God, ang mga lihim ng Diyos, was upon my tabernacle. So, ang mga lihim ng Diyos ay saan? Sa tabernacle. Sa kanino tabernacle? Sa aking tabernacle.
So, ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin, may tabernacle po tayo. Lahat mo sabihin, tabernacle. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang tabernacle! Kaya nga, sabi na, stop thinking that tabernacle was just a furniture. Huwag kang isip na, ang tabernacle ay mga furniture lamang yan. Itigil mo na mag-isip ng furniture lamang yan o mga kagamitan lamang yan. May kahulugan yan. God designed a path in His presence. Ang Diyos ay nabigay ng daan sa kanyang presensya. The courtyard, it is the sacrifice, and basin laver, it is a cleansing, and a holy place, it is a worship, or the most holy place in His presence. So, ang tabernacle ay nasa atin. Upang may tabernacle toward God. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, kinakailang may tabernacle tayo. May tabernacle tayo. Ano ba ang tabernacle? Is a way of worship to approach God. Ito po. How to worship and approaching God. It is God designed. Pagpasok ka sa tabernacle, mayroon pong pintuan. Sa lumang tipan, yan po ang tabernacle. Kaya mayroon kang handog na sakripisyo. At mayroon pong sakripisyo. Anong sakripisyo mo? Ang iyong katawan, isacrifice mo sa Panginoon. Ang iyong alay, kung ano mong ialay mo sa Panginoon, dala-dala mong alay sa Panginoon. Yan pag-approach mo sa tabernacle sa Diyos. At ngayon, ang pangatlo, yan paghugas sa basin laver, yan po ay magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang kasalanan. Kung hindi pa nabautismuhan ka, magpabautismo ka na kapatid para mahugasan ang iyong kasalanan. Yan ang sekreto at lihim sa ating kaligtasan. Magpabautismo ka na. Dahil sinabi sa Mark chapter 16, verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. So, kapag nabautismuhan ka na sa tubig, kailangan mo na makapasok na sa holy place. Ang holy place, it is a way of worship to God na kailangan mo ang presensya ng Panginoon. Kaya nga, and the first step, enter in God's presence. So, hindi ka makapupunta sa presensya ng Diyos kung hindi ka magpakabanal. Lahat masabi, magpakabanal. Marami pong naiinis sa pagpakabanal. Ang pagpakabanal ay pagpakalinis. Kaya ang panalangin natin sa Panginoon para ma-approach natin ang mga lihim ng Panginoon. Sabi na, Lord, linisin mo, pakabanalin mo ang aking pag-iisip. Sabi natin, pakabanalin mo ang aking pag-iisip. Pakabanalin mo ang aking puso. Pakabanalin mo ang aking mga labing pangungusap. Pakabanalin mo ang aking mga paningin. Yan ang holy place. Kaya nga sinabi sa Psalms 101 verse 3, I will not court evil things. Huwag ako maglagay ng mga masama sa aking mga mata, sa aking mga pag-iisip, sa aking puso. Kaya makapasok tayo sa God's presence, sa presensya ng Diyos, kung tayo ay magpakabanal, purihin natin ang Panginoon. At ang magpakabanal sa presensya ng Panginoon, kailangan mo, hallelujah, asam-asamin ang Espiritu ng Panginoon. At ang Espiritu ng Panginoon ay lahan in Psalms 22 verse 3. God inhabits the praises of His people. Nilang ka po tayo ka. Ang Panginoon ay mananahan sa mga anak niya na magpupuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us come in the presence of God. Let us come in the presence of God. Ang mga lihim
na sa Diyos, the secret of God, and the secret things of God. Hallelujah, hallelujah. Ipinapahayag na sa atin. Anong sikretong mula sa Diyos? Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo ang karunungan ng Diyos. Huwag mong isalikway, huwag mong itaboy, huwag mong pabayaan ang kaalaman mula sa Diyos. Huwag mong isatabi ang iyong pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sa Revelation chapter 2, sinabi sa Revelation chapter 2 verse 3 and 4, remember, hallelujah, your first love. Alalahanin ng una mong pag-ibig sa Diyos. When there are pulling, kung ikaw nalaglag, repenting, except I will get the light and the candle of your presence. Ang alisin ng Panginoon ang ilawan sa iyong presensya. Kaya kailangan ibalik mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Ibalik natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Ibalik natin ang sigla natin sa Diyos. Ibalik natin, hallelujah, karugtuban natin sa Diyos. Sabihin ng Lord, hallelujah, minamahal kita. Ikaw ang aking unang pag-ibig. Ikaw ang aking first love po, Panginoon. Hindi ang mundo, hindi ang tao, hindi ang aking asawa, hindi ang aking agamitan, hindi ang aking property, hindi ang aking kayamanan. Ikaw ang aking first love po, Panginoon. Nagkaroon ng unang kaalaman, karunungan sa iyo po, Panginoon. Ang mga lihim na bagay ay mapuspos ikaw, mapuspos ako, mapuspos ikaw about sa atin kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano man, hallelujah, kalalim ang iyong pag-ibig sa Diyos. Anong uring pag-ibig mo nasa iyong puso? Anong uri? Kung minamahal mo lang ang Diyos dahil sa pera, mababaw lang yan. Kung minamahal mo ang Diyos dahil sa iyong asawa, mababaw lang yan. Kung minamahal mo ang Diyos dahil sa iyong kayamanan, mababaw lang yan. Kung minamahal mo ang Diyos dahil sa iyong property, mababaw lang yan. Kung minamahal mo ang Diyos dahil sa sanglibutan, mababaw lang yan. Mahalin mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng sa mundong ito, higit sa lahat, ang Diyos ay nangibabaw sa lahat ng mga bagay. Hayasaka naman. Ang lihim na mula sa Diyos, na mahalin mo ang Diyos, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas sa ating Panginoon. Ikaw ang tabernakel ng Panginoon. Ako ang tabernakel ng Panginoon. Dahil sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy. Ang templo ng Diyos ay banal, kaya tayo magpakabanal. Ikaw ang gusali ng Panginoon. Ikaw ang sanktuaryo ng Panginoon. Ikaw at ako ang tabernakulo ng Panginoon. Ibalik mo ang una mong pag-ibig sa Diyos. Huwag kang maramdamin. Huwag kang mahinanakitin. Huwag kang matitisurin. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa aking nanakit, sa aking mga pagtatampo, sa aking pagkawala sa iyo, sa aking, Panginoon, Lord, pangunguna na ang aking hinahanap ang kayamanan, hinahanap ko ang property, hinahanap ko ang propiedad, hinahanap ko ang mga bagay sa mundo. No way, ang hinahanap ng Panginoon ay ang iyong tunay na pagmamahal sa Kanya. Nalakahanda ka, naialay mo ang iyong katawan, buhay sa Kanya. Kaya ang kalooban ng Diyos, ulitin ko, sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, and be transformed by the renewing of your mind, that ye be proved and acceptable and the perfect will of God. It is the perfect will of God, and it is acceptable in the sight of the Lord, na ikaw ay hindi sasang-ayon sa mundong ito. Na ialay mo ang iyong katawan, buhay na sakripisyo sa Panginoon. Kung iniibig mo ang Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ialay ko ang aking buhay sa iyo bilang banal katampatan pagsamba sa iyo po, Panginoon. Huwag nang sang-ayunan ang mundo. Huwag mong mahalin ang cellphone mo. Huwag mong mahalin
Ang mga bagay mo, ang pera mo, kung natisod ka dahil hindi ka binayaran ng utang, Diyos mo ang pera. Kung natisod ka dahil hiniwalayan ka ng iyong boyfriend, mababaw lang yan, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi ka naglingkod na sa Diyos dahil iniwanan ka ng boyfriend mo. Ikaw hiniwalayan na iyong asawa, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Mababaw kailangan ang pagmamahal mo sa Diyos. Dahil ikaw natanggal sa trabaho, hindi ka na maglilingkod sa Panginoon, mababaw lang yan. Ang lihim mula sa Diyos na kailangan mong mahalin ang Diyos buong isip, buong katawan, buong kaluluwa, buong lakas, buong bagay sa mundong ito, higit sa lahat na ito, higit sa mga bagay na ito. Kaya ganoon na lamang sinabi ng Panginoon kay Pedro, iniibig mo baga ako, Pedro, na higit sa mga ito? Minamahal mo ba ang Diyos higit sa mga bagay, higit sa pera mo, higit sa asawa mo, higit sa anak mo, higit sa property mo, higit sa kayamanan mo? Aya sa kalabalaya sa kiyaya sandalabalaya sa kiya. Hallelujah. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, na kami naging maramdamin. Patawarin mo kami, Panginoon, na inuuna namin mga bagay sa mundo. Patawarin mo po, Panginoon, Lord, hallelujah, na kami nahiwalay sa iyo, Panginoon. Aya sa kalabalaya santa, Lord. Malapit ka na, narating po, Panginoon. Sayang lamang ang iyong paglilingkod sa Panginoon na hindi ka marunong magpatawad, na mayroong kang hinalagin at galit pa rin sa puso mo. Hindi ka tanggapin ng Panginoon, nababaw ang iyong pag-ibig. Wala kang pag-ibig, wala kang papatawad sa iyong kapwa. Hayas ka na balaya sa kiyayas. I pray, oh God, Lord, I pray, oh God. Bless everyone. Pour out the Holy Ghost and fire. Pour out the Holy Ghost and fire. Bring healing, bring revival, bring deliverance to everyone, oh God, Lord. Set them free from the bondage of forgiveness. Set them free from the bondage of love in this world. Lord, give them the pure of love upon thee, O God, Lord. Palayain mo sila sa pag-ibig sa mundo. Palayain mo sila sa pot at galit na walang pagpatawad po, Panginoon, Lord God Almighty. Hallelujah sa kalabalaya sa Lord. Come on, hallelujah. Let's pray to God. Lord, fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost, hallelujah. Fill me the Holy Ghost and fire. Renew your first love to God. Yes, sa kalabalaya santa kaya sa kiyaya santa. Yes, sa kalabalaya santa, hallelujah. Renew your first love to God in the name of Jesus. Yes, sa kalabalaya santa. Oh, labalaya sa kaya sa kiyaya santa, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord. Bring healing and bring deliverance, O Lord. Sa pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Lord, I pray po, Panginoon, sa tungtong Panginoon, isip po, Panginoon, ang pag-ibig niya mula sa iyo na hindi kukupas, na hindi malinisod, hindi, Panginoon, Lord, magkamaliw. Lord, fill me the Holy Ghost and fire in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, si Jomar, Panginoon, ng kahilingan na siya, gumaling siya, na hindi na siya mainisay, na hindi na siya maging pilay, matanggap niya po, Panginoon, Lord, ang kahilingan niya, na million po, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Let the healing flow in Jesus' name. Let the healing flow in Jesus' name. Let the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah. Dear Brother LG, Panginoon, bless. Bless Panginoon, Lord. Bless Panginoon in Jesus' name. Bless Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Say hallelujah, Brother Ricky, Panginoon. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Hallelujah, Lord. I pray po, Panginoon. Puspusin mo ng Espiritu Santo po, Panginoon, Lord. Puspusin mo ng Espiritu Santo. In Jesus' name, sige. Magpapuspus tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Fill me the Holy Ghost. Lord, si Brother Romel, Panginoon, gamitin mo siya na hindi, Panginoon, mawala kanya pag-ibig sa iyo. In Jesus' name. Gamitin mo po, Panginoon, Lord, si Bibi, na hindi mawala kanya pag-ibig sa iyo. Hallelujah. Ibalik niya ang unang pag-ibig sa iyo. Hallelujah. Return your first love to God in Jesus' name. In Jesus' name, return your first love to God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus, fill me the Holy Ghost. In the name of Jesus, fill me the Holy Ghost. In the name of Jesus, fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Hallelujah, fill me the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, fill me the Holy Ghost, Lord. Hallelujah. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, fill me the Holy salamat po. Hallelujah, nabulag. Kumain siya muli na aking tanas. Hallelujah, sister, Panginoon, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Lord, mapakuan tayo, Lord Jesus. Pinagaling mo, Panginoon, na sa pangalan mo po, Panginoon. Pagalingin mo po, Panginoon, Lord. Siyempre, balingin mo, Panginoon, Jesus' name. In Jesus' name.
name. Si Tatay, Panginoon, pinagaling mo. Ganun si Brother, Panginoon, Julito, Panginoon. Jalog mo, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Jesus' name, hallelujah. Sa pangalan niyo po, Panginoon, Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. Ito ang kasawang kapatid ko, Panginoon, filled with the Holy Ghost. Ang mga bata po, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa Panginoon, filled with the Holy Ghost. Na siya, Panginoon, maging matapat sa iyo sa maliit at malaki tayo, in Jesus' name. Ganun rin po, Pastor, in the name, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga batang ito, Panginoon, maging matapat sa iyo, in Jesus' name. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. Hallelujah. Filled with the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost. Lord, sa Panginoon, Panginoon, Lord, hallelujah, solis. Filled with the Holy Ghost. Hallelujah, for love and mercy, for grace, Panginoon. Let the fruit of the Spirit abide here. The love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faithfulness, and temperance upon her life. Yes, ang kalabalaya sa Jesus' name. Ganun si Junior, Panginoon, gamitin mo sa kalulan yan. Sa pangalan niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Rose po, Panginoon, Lord, Jesus' name. Kamamangin ko, Panginoon, filled with the Holy Ghost. Hallelujah, dapat nakasal ka po, Panginoon, Lord. Ang kapasitin, dito ganun mo si Kylie, Panginoon, Jesus' name. Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, si brother po, Panginoon, Lord. Robin, hallelujah, you bless, Panginoon. In Jesus' name. Thank you, salamat, pinagaling mo si Matthew po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Sabi ka mo, Panginoon, Lord. Sister, Panginoon, Grisel, Panginoon, pinagaling mo siya. Ayaw, tinugulan mo ang mga kahilingan, Panginoon, Lord. Ijapin mo, Panginoon. Lord, dito, Panginoon, si Diyos sa Bulaso. Thank you for the blessing upon his life, Panginoon. More than enough, Panginoon, Lord. Hallelujah. More than, hallelujah. Unlimited blessing po, Panginoon, Lord. Thank you for the grace and mercy, and love, mercy, and compassion, Panginoon, deliverance. In Jesus' name, overflowing blessing, Panginoon, protection upon the exalted, Panginoon, Lord. Healing and blessing, in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. With the blood of Jesus, with the blood of Jesus, the Holy Ghost fire. Let the Holy Ghost fire. Let the Holy Ghost fire in Jesus' name. Let the fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire. Receive salvation in Jesus' name. Receive, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, maglalari kayo sa Panginoon. In the name of Jesus. In the name of salamat po, Panginoon. Sister, Panginoon, Margarita. Hallelujah, God, God bless her, Panginoon. By the fire of the Holy Ghost, love, joy, peace, mercy, and grace, Panginoon, Lord. Hallelujah, the fruit of the Spirit abide her, Panginoon, Lord. Hallelujah, love, joy, peace, mercy, and gentleness, goodness, faithfulness, in Jesus' name. Let the fire of the Holy Ghost rejuvenate upon her life, Panginoon, with the fire of the Holy Ghost. In Jesus' name. In the name of Jesus, salamat po, Panginoon. Bless, Panginoon, step, Panginoon, nilda pa yung mga talingog. In the name of Jesus Christ, let the flow of the Holy Ghost, Panginoon. Let the Holy Ghost fire. Let the Holy Ghost fire sa mga batang ito, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, let the Holy Ghost fire mo. Let the Holy Ghost fire mo. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Lord, puspusin mo, Panginoon, Lord. Si Brother LG, Panginoon, Santos, Panginoon. Let the fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, I pray po, Panginoon, Sister Beth, Panginoon, Caralba, ano bang kahilingan niya po sa iyo, na siya maka-abroad po, Panginoon, Lord, bigyan mo siya ng magandang amo, o God, mabuting amo, mabait na amo, magandang trabaho, Panginoon, o God, maganda ng Panginoon, Panginoon, na siya magmahal sa iyo, higit pa sa lahat, Panginoon, higit sa mga bagay nito, higit sa pera, higit sa bagay, higit sa lahat, unahin ka po, Panginoon, sige first sa kita mo, God, and His righteousness, and all these things, shall be added unto you, for God able to supply everyone needs, every our needs in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Let the fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost. Let the Holy Ghost fire. Let the Holy Ghost fire. Indwell upon our life. Indwell upon our life. Indwell upon our life. Yes, hallelujah. 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 Let the fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we live her. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. Be holy. And holy in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. 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 Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We adore you, Lord. We glorify your name. We glorify your name in Jesus' name. Amen and amen and amen. Halos sa part of worship, let us give our tithes and offerings sa Panginoon. Sa pagbibigay mayroong buhay, awitin natin sa Panginoon, give, and God will give much more to you. Hallelujah. Sa pagbigay mayroong buhay, mga hallelujah. Sige, let us give. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.